Lalo-lalo na po sa ating pong Panginoon na Diyos na makapangyarihan na laging nagmamahal. Amen. Mapagmahal po ba ang ating Diyos? Yes. Amen. Tuloy nga po na excited po ako. Excited akong magayag ng salita ng Diyos kasi ito po yung unang pagkakataon na maghahayag po ako ng salita na nandiyan po yung asawa ko. Kasi yung po yung lagi ko talagang pinapangarap. Sabi ko, Lord, sana someday na kapag nagturo ako ng salita mo, gusto ko marinig na, makita na asawa ko, nalalaman niya kung ano yung ginagawa ng kanyang asawa. Habang wala siya, ano yung ginagawa niya dito po sa ministeryo po ng ating Diyos. Isa pong malaking kagalakan po sa akin na makatayo po sa inyong kalagitnaan sapagkat ang Diyos po ay meron po magandang balita sa buhay po ng bawat isa sa atin. Sige po, samahan niyo po muna ako sa aklat po ng 1 Timothy chapter 4, verse 12. Verse 12. Siguro po magtataka kayo bakit ito yung pag-aaralan natin. Bakit ito kaya yung binigay ng Diyos sa atin. Ako man po tinatanong ko po sa Diyos, Lord, bakit po yung 1 Timothy 4:12? Alam niyo po, ilang linggo ko po itong pinanalangin sa Diyos. Sabi ko, Lord, ano po yung kailangan po ba ng mga kababaihan? So, hindi lamang po, sa ngayon po, hindi lamang po kababaihan. Sabi nga po ng asawa ko, tsaka yung kaibigan niya, paano daw, atin ba sila kasi, women's nga po to. Sabi ko nga po, okay lang na pumunta kayo. Wina-welcome naman namin yung kalalakihan. Kasi po talagang sa panahon po na yun, kay babae ka, kay lalaki ka, kay sino ka, kailangan mong Diyos sa buhay mo. Amen. So sige po, tayo po muna, ibasahin po natin ang kanyang salita. Kung nakita niyo na po, sumigaw po kayo ng amen kung nakita niyo na po. Amen. So pagpiyasa po natin, samahan niyo po ako, malakas po babasahin po natin, kapag babae kayo, yung kabataan, papalitan niyo ng babae. Kapag lalaki ka, papalitan mo ng lalaki. Kasi alam niyo, nung pinagpe-pray ko ito, sabi ko, Lord, bakit kabataan? Sabi ko, ano yung dahilan mo, bakit ito yung salitang binibigay mo? Matagal na po kasi nagre-rema po sa akin ito. Sabi nga, huwag mong bibigyan o ng puwang na mamalitin nila ang yung pagiging kabataan. So sabi ko nga, bakit kaya tungkol sa kabataan? So alam niyo po, habang po nagtatagal na pinapanalangin ko sa Diyos ito, 2 weeks ago, ibinigay po ng Diyos kung ano po yung mensahe niya. Isang araw, hindi po ako makatulog. Sabi ko, Lord, bakit hindi ako makatulog? Ano ba yung, meron ng word, meron ng salitang ibinigay ng Diyos, hindi ko alam anong title, anong topic. Lord, hindi ko alam. Bigyan mo ko ng knowledge. Kulang po ang aking karunungan. But nung isang araw na hindi po ako makatulog, ibinigay po ng Diyos, we are victorious women of faith. Sabi ko nga, victorious women of faith. Sabi ko, Lord, bakit ngayon? Ngayon ko lang ito naisip. Bakit ngayon lang ito inilagay mo sa aking puso at tagal-tagal na namin pangalan po ito ng aming cell group. Victorious women of faith. Minsan niloloko po kami ng mga kasama namin cell group. International daw po. O nga, international kasi pangalan natin. Ibinigay ng Diyos, we are victorious women of faith. Hindi lamang po tayo extraordinary women of God. Tayo din po ay victorious mananagumpay. So sige po ating po basahin. Sabayin niyo po ako sa pagbasa po ng salita ng Diyos. Sabi po dito sa 1 Timothy. Yan, 1 Timothy verse 4. Chapter 4 verse 12. Sabi po dito, sige po. Huwag mong biglintaan na hamakin ka ninuman dahil sa iyong pagiging babae o pagiging lalaki. Sa halip, pagsikapan mo maging huwaran ng mga sumasampalataya sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya, at kabanalan. Sige po, tayo po'y sumandali, yumukot, manalangin. O Panginoon na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa pagkakataon na kami po, Diyos, ay binigyan mo ng ganitong pagkakataon upang maitaas ang iyong dakilang pangalan. Ama, kulang po ang aming karunungan. Wala po kami kakayahan, O Diyos, na magpaliwanag na iyong salita. Pero sa iyong kapangyarihan, ikaw po, Panginoon, na inaasahan namin na hahamon sa aming pananampalataya, O Diyos. Ama, gisingin mo po ang aming mga puso, ang aming mga espiritong natutulog, O Diyos. Panginoon, ikaw ang kailangan namin. Patuloy kong mangusap sa aming kalagitnaan. Ikaw, O Diyos, ang manguna, ang kapangyarihan mo lamang ang aming inaasahan, O Diyos. Wala kami pwedeng ipagmalaki, Panginoon. Wala kami karapatang umagaw ng anumang papuri sa iyo, O Diyos. Sapagkat ang mga papuri, O Diyos, ay para sa iyo lamang. Wala kami, Panginoong karunungan, O Diyos.
Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang pag-aaral namin ng iyong salita, O Diyos. Gamitin mo lamang po, O Panginoong tuntungan upang ang iyong salita ay maihayag, O Diyos. Sa iyo po pinakamataas na papulit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon po, ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay Victorious Women of Faith. Tayo po ay mga babae na tinawag ng Diyos, pinili bilang isang ano po? Mananagumpay. Sige nga po, sabihin niyo po sa inyong katabi, mananagumpay ka. Mananagumpay ka. Hindi ka talunin. Hindi ka talunin. Amen. Tayo po mga babae, na minsan sinasabi, babae ka lang. Pero tayo po ay nilikha ng Diyos na espesyal. No? Tayo po ay nilikha ng Diyos. Minsan po, akala po ng marami, kapag babae ka, para sa bahay ka lang. Bilang isang asawa, kasi po, lahat po tayo, di ba may asawa na. Kapag ikaw ay nag-asawa na, for life ka na lang sa bahay na mag-aalaga ng mga anak mo, titingin dyan sa mga anak mo, kung ano ginagawa ng mga anak mo, pagsisilbihan mo asawa mo magtatrabaho sa bahay ka lang. Pero hindi po totoo yun. Kasi ang Diyos, meron po siyang magandang plano sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen. Hindi po rin nag-asawa ka na, ibig sabihin, diyan ka lang sa bahay na magluluto, maghahanda ng pagkain para sa anak mo. Dahil meron pong dakilang layunin ng Diyos sa atin. Kahit nasaan ka man, kahit nandiyan ka sa bahay, pwede mong paglingkuran ng Diyos. Saan mo yung paraan? Sige po, sabi po dun sa Greek word, sabi po kasi dito, maging huwaran daw po tayo. Maging example. Sabi po sa Greek word, ang ibig sabihin daw po ng example ay tupos. Meaning, model, image, ideal, or pattern. Tayo daw po ay isang modelo. Napakalaki po pala yung ating pong ginagampanan bilang isang asawa, bilang isang ina, bilang isang ate, o bilang isang ano ka sa labas. Napakalaki po ng ating pong ginagampanan. Sabi po dito sa 4:12, meron po tayong mga bagay na dapat pong gawin para po tayo ay maging matagumpay na mananampalataya. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka basta-basta. Hindi ka basta-basta. Amen. Kasi tinawag po tayo ng Diyos. Huwag po tayong malulungkot kung ano man po yung kalalagayan natin ngayon. Kasi ang Diyos kahit kailan, hindi po siya naubusan ng bagay na gagawin sa buhay po natin. Alam niyo, umahanga po ako doon sa mga nanay na talagang hindi lang pambahay. Hangang-hanga po ako sa mga nanay na pagdating po sa bahay na talagang pinagsisilbihan nila yung anak nila. Sabi ko, Lord, paano kaya ako? Kung mga anak ko isa pa lang, paano pagkatatlo na, 5 na, kaya ko pa kaya talagang, magagawa ko pa kaya yung tungkulin ko bilang isang ina, baka mag-ihakan na lang kami ng mga anak ko kung 5 na sila, tapos sunod-sunod, paano ko sila didisiplinahin, paano ko sila tuturuan ng iyong salita, paano ko sila uhubugin na magkaroon ng pananampalataya, kung 5 sila, umiyak yung isa, inaalagaan mo pa yung isa, hindi mo alam kung saan nga na magpupunta, hindi mo na makuha manalangin o maligo dahil sa iyong kabalan. Pero kahit po abala po yung mga nanay, nakakita po yung mga ibang nanay, mahanga po ako doon, kahit sila po ay pagod na pagod sa kanilang mga anak, nakakita ko po yung madaling araw, gumigising para po manalangin. Kahit na sobrang nagaling sila ng bukid, kasi po alam niyo po mga kanalaya po dito sa Mapanike, na po trabaho nila, namumulot po sila ng palay, nagtatanim. Madaling araw pa lang, gising na sila, naglalakad po sila para pumunta po sa bukid. Madaling araw pa lang, gising na para humayag po. Alam niyo, napakahalaga po ng pagkakalikha po sa atin ng Diyos. Meron po magandang layunin ng Diyos sa buhay po ng bawat isa atin. Bilang isang babae na tinawag ng Diyos. Bilang isang lingkod ng Diyos, tinawag, pinili, hindi para maghihirap. Tinawag ng Diyos, hindi para umiyak. Tinawag ng Diyos para hindi minamaliit. Huwag na po natin bigyan ng daan o bigyan ng puwang ang sino man na hamakin po ang ating pagkababae. Ang pagiging babae natin. Ang Diyos, tinawag niya tayo dahil marami tayong gagawin.